Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga whistleblower ng PDAP scam nag-aalinlangan sa posibilidad na tanggaping state witness ng DOJ si Janet Lim Napoles. We're seeking an audience sa ating kalihim na dilema. Ano ba talaga to? Saan ba ito papunta? Anong mangyayari dito? Alinlangan po yung mga witnesses na bibilihan. Pagpatay sa alkalde ng Gonzaga, Cagayan Province, formal nang inako ng New People's Army. Ang New People's Army, Henry Abraham Kuman, siyempre ay inaako ang naging pamamarusa kay Mayor Carlito Pentecostes. Ang publiko kinalma ng BIFAR sa pagkatuyo ng ilang palaisdaan sa bansa. Panahong tag-araw, siyempre matutuyo talaga yung lugar at part naman yan ang cycle ng ganong klaseng palaisdaan na seasonal. Headlines. Consumer groups hindi kontento sa bagong TRO ng Supreme Court sa dagdag singil sa kuryente. Yung saya natin ay temporary, lalong-lalo na hindi pa na-address with finality itong illegality ng rate increases. Palitang negosyo, industriya ng halal food, posibleng makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. At balitang World America nakamonitor sa Korean Peninsula sa gitna ng report na may nakaambang nuclear test at North Korea. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Miyerkules ngayon, Abril 23, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate, at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Nag-aalilangan mga kasama mga whistleblower sa hakbang ng Department of Justice na tanggapin ang testimonya ni Janet Lim Napoles sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay Attorney Raji Mendoza, legal counsel ni Ben Horluy, palaisipan daw sa mga whistleblower kung saan pupunta ang kaso ng pork barrel scam, lalo na't naniniwala silang may motibo si Napoles sa pagkanta nito kay Justice Secretary Leila de Lima ng kanyang lahat ng nalalaman. Kaya malaki yung palaisipan sa amin. Talagang we're seeking an audience sa ating kalihim na dilema. Ano ba talaga to? Saan ba ito papunta? Anong mangyayari dito? Alinlangan po yung mga witnesses na bibilihan po sila. Kaya naman apela ni Mendoza kay de Lima, kuhanan sana nito ng opinyon ng mga whistleblower sa ihahaing testimonya ni Napoles. Ang git pa ni Mendoza, ang isipin din sana ang kapakanan ng mga whistleblowers na itinatayan ng kanilang buhay. Dahil baka daw sa bandang huli ang ito rin ang maipit sa kaso at si Napoles pa ang makalusot. Kasi itong mga witnesses natin, siyempre, tumaya na ito eh. Buhay na rin nila ang tinaya dito. Maganda po sana, kahit makakunan lang sila ng opinion, dun sa hinahain ni Ms. Napoles na testimonya. Ay yung material points doon, kailangan siguro malaman din ng mga witnesses natin. Kasi ko naman, meron silang interest dyan na dapat protektahan. Sa kabila po ito, natili pa rin ang kanilang tiwala sa kalihim ng DOJ.
Samantala ay inako or ang gobyerno wala pang balak dagdagan ang seguridad kay Napoles. Natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report. Naniniwala ang Palasyo ng Malacanang na hindi pa kailangang higpitan ang seguridad na ibinibigay ng gobyerno kay Janet Lim Napoles at magbigay ng mga seguridad sa pamilya nito. Ito ang sinabi ng Malacanang matapos lumutang ang balitang mayroong 19 na iba pang dati at kasalukuyang senador ang idinawit ni Napoles sa pork barrel scam na base umano sa pakikipag-usap nito kay Justice Secretary Laila de Lima. Nabalit kasi na ang dahilan ni Napoles sa kanyang desisyon na sabihin ang kanyang nalalaman ay dahil sa mga banta laban sa kanyang buhay. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, hihintayin lang ng gobyerno ang magiging resulta ng pag-aaral ng DOJ sa mga statements ni Napoles. Sa kayunan niya ay sapat naman ang ginagawang hakbang ng Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad sa tinaguriang Pork Barrel Queen na si Janet Lim Napoles. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, sa RMN. Radyo mo nationwide. Mga militanteng mambabata sa harangin naman ang pagiging state witness ni Napoles. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report. Harangin ng mga militanteng mambabatas ang pagiging state witness ni Janet Lim Napoles kaugnay sa investigasyon sa 10 billion pork barrel scam. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, tututulan nila ang hakbang na ito dahil si Napoles ay isa sa may pinakamalaking partisipasyon sa nasabing anomalya. Sinabi pa ng mambabatas na ito ay malinaw na pagbaluktot sa hustisya. Dapat anyang maparusahan si Napoles dahil sa ginawa nitong krimen sa mga tao. Binigyang din pa ng kongresista na kapag naging state witness si Napoles, lalabas na gusto lamang talagang iligtas ng Malacanang ang mga kaalyado nito kahit pang kapalit ay maabsuelto ang utak ng PDAP scam. Sa panig naman ni ACT Representative Antonio Pino, maaaring tanggapin ng gobyerno ang voluntaryo at makatotohanang pagsisiwalat ni Napoles ng kanyang nalalaman pero hindi dapat magkaroon ng immunity. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Inako ho ng New People's Army ang responsibilidad sa pagpaslang kay Cagayan Mayor Carlito Pentecostes noong Lunes ng umaga. Nabatid na pinagbabaril ho ng mga rebelde si Pentecostes habang nagsasagawa ng flag raising ceremony sa harapan ng City Hall sa poblasyon Gonzaga sa Cagayan. Sa interview ng RMN kay NPA spokesman Crispin Apolinario, ang Henry Abraham Coman ang responsable sa pag-ambush kay Pentecostes matapos itong isalang sa People's Court. Ayon kay Apolinario, 3 dahilan ang pinagbatayan ng New People's Court kaya nila pinaslang ang alkalde, kung saan isa rito ang pagtataguyod ng black sand mining sa Cagayan. Siya ay kontra-revolusyonaryo, no? Siya ay napatunayan sa kasong pang-espiya dahil nagpapahuli siya ng mga elemento ng New People's Army. Tapos naglalagay siya ng mga intelligence network niya sa mga barangay dyan sa Gonzaga. Tapos yung pinakamalaki, no, at pangunahin na dahilan, siya ay numero 1 tagapagtaguyod ng pagmimina dito sa Gonzaga. Tapos nung nakaraang mga taon, naglulunsad ang mga mamamayan ng paglaban sa pagmimina. Pero itong si Mayor Carlito Pentecostes ay gumawa ng mga pamamaraan kasabwat ang AFP at PNP para harasin, takutin ang mga mamamayan. Higit pa ni Apolinario, binalaan na nila noon ang alkalde na itigil na ang mga masasama nitong aktibidad sa kanyang nasasakupan, ngunit binaliwala lamang ito ni Pentecostes. Hindi naman mga kasama ay kinababahala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang unti-unting pagkatuyot ng ilang palaisdaan sa bansa ngayong summer season. Nilinaw sa interview ng RMN kay BIFAR Director Asis Perez na normal lamang na nangyayari po mga itong sitwasyon tuwing tag-init. Kaya tituturing nila itong parte ng global cycle. Paliwanag pa ni Perez, may mga palaisdaan din kasing ginagawa lamang tuwing panahon ng tag-ulan at normal na matutuyo kapag panahon ng tag-init. Meron kasi tayong mga palaisdaan na tawag natin seasonal. Yung hindi siya malapit masyado sa ilog kasi may mga lugar tayo na nababaha ng tubig, ginagawa yung seasonal na palaisdaan. So talagang ang intention niyan is that during the rainy season, kino-convert nila yan into fish pond. Pagkatapos pagka naman medyo dry season, kino-convert naman into farmlands. Gano'n. So pag panahon ganito talaga, pag panahong tag-araw, syempre matutuyo talaga yung lugar at part naman yan ng cycle ng ganong klaseng palaisdaan na seasonal. Sa kabila po niyan, tiniyak pa rin ni Perez sa mga apektadong palaisdaan, partikular na sa Pangasinan ng ayuda ng BIFAR. Sinigurado din ng direktor na hindi daw nito apektado ang presyo naman ng mga isda sa pamilihan.
Ay, hindi yung nangyayari yan. In fact, malaking bahagi ng ating mga production ngayon ay nilalagay na natin sa mga mariculture area. Ito yung hindi na fish pond, kundi mismo sa dagat na. Doon na tayo naglalagay ng mga cages sa dagat para maiwasan na natin yung mga ganong sitwasyon. PB Fire Director Asis Perez sa interview ng RMN. Hindi kontento ang National Association of Electric Consumers for Reforms o NASECOR sa muling pagpapalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order hinggil sa big-time power rate hike ng Meralco. Sa interview ng RMN kay NASECOR President Pete Ilagan, tulad ng TRO, pansamantala rin ang kanilang kaligayahan lalo na't wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court naman sa legalidad ng power rate hike. Dahil rito'y panawagan ng opisyal sa Energy Regulatory Commission na gumawa ng hakbang at suriing mabuti kung magkano ba talaga ang dapat na singilin sa generation charge noong Desyembre upang masiguro ang tama at resonableng pagtataas. Kailangan doon talaga ng Energy Regulatory Commission na suriin talaga, i-assess, i-evaluate at pag-aralan kung magkano talaga ang reasonable na dapat na adjustment, pagtataas ba ito o pagpababa. Sapagkat yan ang ating question, yung kawalan na ng pagsusuri ng Energy Regulatory Commission kung magkano ang dapat na itaas ng adjustment upang masiguro na ang itinapang sa ating presyo ay just at saka reasonable. Bukod sa ERC, kinalampag din ni Ilagan ng Joint Congressional Power Commission dahil sa kawalan nito ng aksyon at tila nagtutulog-tulugan lamang sa usapin ng taas singil sa kuryente. Ang nakalulungkot dyan ay bakit ang Joint Congressional Power Commission na binubuo ng mga senador at mga kongresista ay hindi natin nariringgam ng kanilang rekomendasyon for legislative and executive measures upang maiwasan itong kainaan ng itira na siyang nagdudulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente na hindi naman na-establish na ito ay reasonable at itong ating pangamba na magkakaroon tayo ng power outage. Tahuli ay muling umapela naman si Ilagan sa mga konsumer na magmatiyag at ipakita ang pagkakaisa at pagtutol sa patuloy na pagtaas sa presyo ng kuryente na labag-an niya sa batas. Kinumpirma mga kasama ni Justice Secretary Leila de Lima na nakalabas na nga ng bansa noong Abril 10 si Jose Paulo Gregorio Palma, isa sa mga suspect sa pambubugbog kay Bong Navarro. Ayon kay de Lima, batay sa Bureau of Immigration, paiba-iba ang ginagamit na pangalan ni Palma kaya't madali itong nakalabas ng Pilipinas. Napatid na nakalista ito sa BI bilang John Paul Palma, habang ang pasaporte naman ito ay may pangalang Jose Paulo Calma. Hindi naman tinukoy ni de Lima kung saan patungo at anong airline ang ginamit o sinakyan ng suspect. Isang senador kinalampag na din ang DOH sa paghahanap sa mga pasaherong na-expose sa MERS-CoV. Sama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Iginiit ngayon ni Senator Nancy Binay sa pamumuno ng Department of Health o DOH na hanapin ang 174 na pasahero na exposed sa Middle East Respiratory Coronavirus o MERS-CoV. Ayon kay Binay, dapat makipag-ugnayan ng DOH sa mga barangay officials para matunton ang nabanggit na mga pasahero na dumating sa bansa sakay ng Etihad Flight number 0424 mula sa Abu Dhabi. Sa ganitong paraan, ayon kay Binay, mas mapapabilis ang pagtuntun sa mga Pinoy na galing ng Middle East at maagapan ang posibleng outbreak ng nakamamatay na respiratory virus. Ayon kay Binay, kilala ng mga barangay officials sa mga residente sa kanilang mga lugar kung kaya alam ng mga ito kung sino ang mga bagong dating mula sa ibayong dagat. Gate ni Binay, mahalagang sa lalong madaling panahon matiyak na wala sa nabanggit na mga pasahero ang carrier ng MERS-CoV at kung meron man, agad malapatan ito ng lunas. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Posible po na makatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa industriya ng halal food. Ang halal sa salitang Islam ay nangangahulugan na permitted o pinapahintulutan. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, napakalaking merkado sa ibang bansa ang halal foods and non-foods. Tulad po ng gamot at cosmetics kung saan umabot sa $1 trillion ang kita rito mula sa buong mundo. Kaya naman kasama ang Department of Agriculture at NCMF, isusulong nila ang pag-i-export ng mga pinoprosesong halal foods at non-foods. Tinakpan ng komisyon na bukod sa malinis
Alinsunod rin sa ituturo po ng Islam ang pagpoproseso sa pagkaing halal. Sa timog silangang Asya, ang Malaysia ang nanguna sa industriya ng halal. RMN News Abroad. Mahigpit na minomonitor ho ng Estados Unidos ang sitwasyon sa Korean Peninsula kasunod ho ng mga reports na may nakaambana namang nuclear test na gagawin ng North Korea. Ayon sa US State Department spokesman na si Jan Psaki, binabalaan nila ang North Korea na wag nang ituloy ang anumang binabalak na tsak na muling makakaapekto raw sa kapayapaan sa Korea. Unang itinaso ng South Korea ang kanilang military preparedness matapos matuklasan na nagkaroon ng increased activity sa pangunahing nuclear site ng Pyongyang sa Punggye-ri. Noong nakaraang buwan ay sinabi ng Pyongyang na hindi nito isinasantabi ang pagsasagawa ng panibagong nuclear test. Nabatid na 3 beses nang nagsagawa ng nuclear test ng North Korea kung saan ang pinakauli ay noong nakaraang taon lamang. Live tayo mga kasama buhat po sa RMN News Center dito sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon pong tanghali ng Miyerkules, Abril 23, 2014. Panoorin o naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17 na. Tatak RMN.